Hello everyone! Welcome back to my channel, Robin's channel. Yes, for today's video, ay magluluto ako nitong buttered shrimp with egg and corn. Ayan. So, let's start cooking, guys! Here's our ingredients para sa ating gagawing dish for today. So, syempre, meron akong konting hipon dito. Ayan, may corn, egg, ayan. So, na-boil na egg, and then garlic and onion. And then, meron din akong margarine, and then, lalagyan ko lang siya ng ketchup. So, syempre, guys, first step niya, kailangan mo ni-marinate muna sa sauce Sprite yung ating shrimp. And then, dito sa ating yolk, maglalagay lang tayo ng margarine para ma-start natin yung ating dish for today. So, lagay ko lang yung isang pouch ng margarine. So, wait lang natin hanggang matunaw yung ating margarine, guys. Yung ating butter. Then, syempre, add na natin yung ating garlic. So, wait lang natin siya maging golden brown yung ating garlic. So, mga 10 minutes siguro natin itong aantayin, guys. Ayan. So, okay na siya. Kaya pwede natin i-add yung ating onion. So, sutay-sutay lang natin, guys. And feeling ko parang kulang pa yung ating butter. So, lagay natin ulit yung natitira nating butter. So, hinaan lang natin yung apoy kasi baka masunog yung ating mga niluluto. Pagka kasi butter yung ginagamit natin, ang mas mabilis siyang masunog kaysa rather than oil yung gamitin natin. And so guys, yan, nag-add lang ako ng ketchup dito. So, pwede rin naman ng tomato paste or tomato sauce yung ilagay natin. Pero ito yung nilagay ko. And then, naglagay lang ako ng pampalasa ng black pepper. Then, konting salt and then bechamel. Konti lang yun na, konti lang. Then, syempre, nad ko na yung ating shrimp. Ayan. So, nag-add din pala ako ng water, guys. And then, nilagay ko na yung ating corn. Ayan. So, antayin lang natin siyang kumulo. So, nag-add din pala ako ng salt. Parang nakalimutan ko yung salt kanina. Yan. So, wait lang natin siyang kumulo, guys.
Ayan. So, tigilan mo na yung kakahalo dyan, Ro. Malilit ganyan pa rin naman yan. Ayan. So, nakita nyo naman, guys. Hindi na kailangan sabihin pa. Kumukulo na siya. Ayan. So, tigiman time muna. Tingnan lang natin yung taste niya kung okay na ba. So, pwede tayong mag-adjust, mag-add kung ano pa yung kailangan para lang maging lasa siyang buttered shrimp. Ayan. So, nag-add ako ng 1 tablespoon ng sugar para mag-kick yung lasa ng ating buttered shrimp. Kung balance lang ng ating taste. So, nag-a-add lang tayo ng sugar niya para mabalance yung ating taste ng ating dish. Ayan. So, feeling ko siya, luto na siya guys. Saka inag ko na yung ating egg. Ayan, yung ating boiled egg. So, next time, pwede rin palang, buttered boiled egg. So, tatry natin yan guys. So, request lang yan ng aking anak. Ayan. So, nung tinikman ko siya guys, parang kulang pa siya. So, nag-add ako ng konting salt. Ito na nga guys, so hindi na namin natikman to. Ay, natikman pa rin namin pero hindi namin na-videohan kung paano yung lasa, kung paano namin nasarapan yung lasa ng aking nilutong dish. So, dahil nga kulang pa yung oras, ayan. So, explore muna tayo din sa aking garden. Ayan. So, pasensya na guys kasi kailangan natin kumpletuhin yung 13 minutes para sa ating watch to watch. So, ayan. Tour muna tayo din sa aming garden. Himas-himas lang tayo sa ating mga plants. O, diba? So, before nung di pa ako umaalis, papuntang Oman, so napakarami kong halaman. Pero ngayon, marami pa rin naman, kaso mas marami pa yung damo. So, ayan. So, nung kasagsagan ng mga COVID, usong-uso yung mga plantita at plantito. So, bili-bili pa tayo ng mga halaman yan. Hindi ko na alam ngayon kung nasaan yung iba kong halaman. Mukhang na-phased out na dito. So, wala na. Kung nga nagkamatayan at napabayaan na. Pero okay lang naman guys. Hindi na natin kayang accommodate kapag masyadong marami. Yan. Syempre, green is life pa din. Maganda kasi pagka-color green yung garden mo. So, syempre, nakaka-refresh ng utak kapag may mga... Alam nyo na, guys. Charot. Yan. So, may tanim din kami yung grapes, pero isang beses pa lang siya nagtubo. Isang beses pa lang siya namunga. Yan. So, napakaliit pa daw. So, nasa Oman ako nung namunga yung grapes na to. Ayan. So, meron din kami tanim na pomegranate. So, maliit pa siya. So, akala ko nga malaking puno ng pomegranate na to, pero maliit lang pala siya. Pero ang dami niyang bunga. Ayan. So, dahil kulang pa rin yung aking main needs, ayan. So, ayoko sanang ipakita pa tong bahay namin kasi hindi pa naman tapos, ayan. Pero dahil kulang pa nga rin yung 13 minutes ko para sa akin premiere, so ayan na nga guys. So, saka na lang tayo magtutur sa aming house. Pagka papakita ko sa inyo kung saan napunta yung mas nasahod ko sa YT, pero ngayon kasi wala pang sinasahod eh. Kaya sa labas muna. Ayan, overlooking muna tayo sa aming terrace, ayan. So, makikita nyo dyan yung mga bubong na iba-ibang kulay brown at saka color gray. Ayun. So, may color green din pala. Ayun, may pintura. So, yung color brown na yan, alam niyo na guys, kalawang na yan. Ayan. So, before, marami pa yung bukid, pero ngayon, puro bubong na. Ito naman yung sa aming likuran. So, green pa siya.
Pero nagsisimula nang maging puro warehouse yung mga field na yan. Pero syempre may color green pa rin naman. Ayan. So dahil kulang pa nga rin yung aking time para sa 13 minutes na premiere. So ayan, pasyal-pasyal muna tayo din sa aming mga alagang hayops. Ayan, yan si Flappy. Si Flappy na makulit. Then, syempre, ito naman si Luna. Si Luna na makulit din. Si Luna na hindi mapakali. So, bibigyan siya ng food para lang tumahimik siya. Pero nagtatahol-tahol naman yung isa. Nainggit yung isa sa loob, hindi makakain. And syempre, dito, last part, ayan, so, dito kami may lagari kami mga kalapati. Ayan. So, malapit na rin ako mag-vlog ng tungkol sa kalapati. Isa na akong kalapatid. Thank you for watching, guys. Stay tuned for my next vlog.